It's Dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Hi, Giters! So, welcome back to our new episode sa ating Notify Satellite. Ayan, grabe. Mga ganon. So, ayan, kasi nga, diba, alam niyo naman, super busy rin ng very light kasi nga, may dumikit na langaw sa toes ko. So, lahat trip talaga kasi nag-photoshoot kami ng pamangkin ko. So, anyway, ayun na nga mga editors. Huwag na natin patagalin pa. Let's start with our first story. So, DJ Mod, roll it. So, yeah, let's move on with the first story. Ang ating category is horror, slash kulaba, slash daho-daho. At ang kanyang titulo dito is ang may tao sa cabinet. So, anong gagawin? Let's read it! Warning! Scary ito, mother, at may proof of purchase ako. Hi sa inyong lahat, Igiters, and kay Mother Sophie. Just want to share this experience of mine that happened a long time ago. It was 8 p.m. nang umalis sila mama sa bahay para pumunta kay Tito Ret para tulungan sila mag-ayos ng bahay kasi kakalipat lang nila. Ilang barangay lang naman yung layo mula sa amin hanggang kila Tito Ret, kaya malapit lang din. Umalis silang dalawa, sakay ng motorista ni Pujiko, so kaming dalawa na lang ng kapatid kong Merlat na si Kate yung natira sa bahay. Hindi naman ako matatakotin na siya, actually, nung time na yan ay hindi pa ako naniniwala sa multuret at sa mga G-spirito. Ako, bagets ako, bukot na ako eh. Kasi yung yan! May amilawi! Tako daw! Ayoko talaga. Pero pag Nitipyrot, spell Nitipyrot, I can't. No. Napapaganon ako. Ganun, no? Dito kasi! Talaga. So, kakatapos lang namin noon kumain ng dinner, hindi ko alam kung saan napunta yung kapatid ko noon. Basta nasa kusina lang ako noon eh. Basta parang nagugas ata ako nung wewet noon eh. Or kumain na. Basta ganon. Yung pinagkainan namin, hinugasan ko na. After ko mahugasan yung mga shinggan, nagwalis muna ako sa sala, tapos dumiretso ako sa kwartoret ko para ayusin yung camera. Habang inaayos ko yung camera, ay narinig ko na si Ate Kate na sumigaw. Na si Kate pala sumigaw. Yung sigaw na nakakabahala, kaya dali-dali akong sumakbo papunta sa kwarto niya, doon ay nakita ko siya sa camera niya na nakaupo. Kapit-kapit niya mahigpit yung teddy bear niya na tinatakpan yung mukha niya. Lumapit ako sa kanya, tsaka ako tinanong kung ano nangyayari. Hindi muna siya nagsalita at tiningnan niya muna ako. Hindi ko nakita kung namumula yung mata niya dahil parang umiyak ito. Tapos parang nanginginig yung bortawan niya. Parang takot na takot, ganun. Sabi niya, may tao sa cabinet, ate. Sagot niya. So napatingin naman ako doon sa cabinet niyang malaki. Tsaka tumingin ulit sa kanya. Nagkaroon ako ng konting syokot sa narinig ko. Kami lang talagang dalaway nasa bahay ng gabing yan at natatakot yung point na if totoong may show talaga doon sa cabinet, may posibleng pumasok sa bahay namin, diba? Bagansya mood or jotoridad yun. Pinapakalma ko yung kapatid ko, hinawakan ko sa likod at kamay niya. Ang lamig nung kamay niya, ma. Tapos siya ako dandahan na lumapit doon sa cabinet na matapang kasi kung parehas kaming syokot ng kapatid ko ay wala talagang mangyayaring maganda. Yung nasarap na ako ng kabalit ay di ko alam kung bakit mas lalo ako natakot. Nanginginig yung kamay ko habang nakahawak doon sa doorknob ng sa knob ng cabinet. Nagbilang ako sa isip ko ng 1, 2, 3. Sabay mabilis na binuksan ng cabinet at eto na nga ang twister. Nalaki yung mata ko kasi nakita ko si Kate na nasa loob ng cabinet. Grabe yung iyak. Tapos yung nakita ko siya, tsaka lumapit sa akin. Naguluhan ako kasi kanina lang yung nasa kama siya nakaupo, tapos bigla na lang siyang nasa loob, Lilingon na sana ako sa kama ng pigilan ako ni Kate na nasa loob ng cabinet. Ate Shoy, may gusto sa kama ko. Talaga maramdaman mo yung inig at takot sa boses niya. Tapos yung binanggit niya yung pangalan ko, ay naramdaman ko na siya ay totoong Kate na kapatid ko. Mga be, at that time, parang nalamig yung katawan ko nang ma-realize ko na kung sino yung batang babae sa camera na inakala ko na yung kapatid ko. Yung kabog ng dibdib ko, ang lakas. Tapos parang mangingiyak na ako nun. Lalo na sabihin ng kapatid ko sa akin na nasa likod, ko na daw yung batang babae. Pucha, ang ginawa ko noon, binuhat ko yung kapatid ko sabay takbo pa palabas ng kwartoret talaga. Walang kalingon-lingon doon sa may likod ko, tsaka kami lumabas ng bahay. Dumiretso ako sa bahay ng friend ko, which is neighbor lang namin. Nung nasa bandang harap na ako ng bahay ng friend ko, ay napatigil ako sandali sa nakita ko. At ito pa
ang isa pang twister. Kasi nakita ko yung kapatid ko si Kate na nandun sa bahay ng friend ko. Kalaro yung batang kapatid din ng friend ko. Nagtatawanan pa nga sila habang naglalaro sa labas ng bahay, tapos pinapanood nila yung mama ng friend ko. At the point, tsaka ko lang ulit na-realize na yung totoong Kate na kapatid ko ay lumabas ng bahay at nauna sa akin pumunta sa kapitbahay namin. Nang hina yung boytawan ko, nang magpatampo ko na sino yung binuhat ko papalabas ng bahay na. That time naramdaman ko pa rin na buhat ko siya at ang bigat nito. Unti-unti ko naramdaman na malamig din pakiramdam ko lalo sa may bandang kamay at bato ko. Bago ako manghina sa sobrang takot ay narinig ko nagsalita yung kung sino mang batang babae na nabuhat ko mula dun sa cabinet, mali ka ng nabuhat. Mother Sophie, after na pangyayari, nagising na lang ako sa sofa at pawis-pawisan. Nakita ko sila Muji at Pujini nasa tabi ko katabi si Kate na nangungulangot eme. Nagulat pa nga ako nung makita ko siya after nung nangyari na trauma akes. Nagpanik ako bigla at pinakalma ako nila Muji. Sinabi nila sa akin na nahimatay raw ako doon mismo sa tapat ng kapitbaler namin. Kung saan ay tinulungan ako ng mga parents ng kalaro ni Kate at sinugod sa baler namin kung saan ay saktong kakarating lang nila Muji sa bahay. Dahil sinabi nila ay kinuwento ko sa kanila yung nangyari at hindi pa rin ako tumitingin kay Kate. I don't know kung naniniwala ba sila sa akin nun pero hindi ko na lang yun iniisip pa dahil I know sa sarili ko na totoo yung nangyari. Nagdasal na lang kami after nun at sinunog na nga lang namin yung cabinet ni Kate na suot niya that time. Na damit ni Kate. After that experience ay hindi na siya naulit pa. Up until now, traumata pa rin ako sa nangyari. Yung cabinet sa kwarto ay tinapon na at sinunog na lang bigla nila Muji. Meaning ay hanggang dito na lang po ang story ko. Hindi po ito one sa mga e-getters. Magsisend ako ng proof of purchase ng dating cabinet namin. So anyway, bokot siya. So takot ako kaya hindi ako lalaban dyan. Alam ko, sumuko talaga ako, no? Gusto niya lumuhod na lang ako sa harapan para matapos na yung mga kamultuhan na to, diba? Anyway, dumako na tayo sa ating next story. So, Dejimov, Robert. So, yeah, ang next story naman natin, category natin is a BL / Kolaba / takot ako. At ang kanyang titulo dito is Orange Mentos. So, anong gagawin? Let's read it! Magandang gabi, Mima Sophie, aka Daddy Willard. Ang tarap, ang tarap, ang tarap. At sa mga e-getters natin dyan na nakikinig sa NikTok or Notify Satellite. Pag talaga naman hindi mo to binasa, may sinasabi ko sa'yo, over naman sa Terrorize, kala mo talaga siya ang panelist sa thesis. Lahat talaga binabasa ko, di ba? Kasi ako na yung content creator na binabasa lahat. Yan na naman. Namadrain! So let's move on. Nangyari ito na nag-bar with friends kami, merong birthday celebration, yung friend namin. Sanina ako kapag nag-hit on sa akin sa baret kasi hindi naman ako pumapatol sa mga merlat, oms and everything nice kapag nandun ako. So, ang atake ko lang is Party for You by Charlie XCS. Over sa watching television, gila-gila ang nyatawan over ang ginit-ginit over ang damang sa jawa sa over sa kalat ng white kas over naman sa waiting shit. Hihihi, wanna play with me? Kala mo talaga siya ang CEO ng Nyodis. Na enga time sa lip to let up. Over naman ng enga time. Okay, yon mga ganun daw. So, ito na nga, merong isang oms na panay ang tingin sa akin, kasama niya yung mga friends niya. And binigyan niya ako ng drinkalo. Eventually, isang rainbow friend niya na panay ang syunong sa akin, like over naman sa ass, about my libido experiences, and nasabi ko naman sa kanya, panatanong naman. So, dahil gusto daw ako ng friend niyang sa nursing student at malinis naman siyang tingnan at mabait, pero wala pa talaga akong experience or whatsoever. Isa kasi akong virgin merit as ina. So, ako naman. So, ako nga na mo, Jane. Naglay ako about my experiences. So, fast forward. Bakit naman naging British? Nireject ko na yung through his friends. Tapos yung lumapit sa akin, tapos naging sad siya. Na napasabi ako ng, over naman sa sadness overload, kala mo talaga siya yung magiging next Pinoy adaptation ng sadness. Ano yun? Anong palabas yun? Emoji? Ano yun? So, tapos hinawakan niya yung kamay ko, tapos sinabihan niya na ako, can we talk outside? Siya mo. So, ayun, nakita ko ng friends ko na lumabas, kasama siya. Yung akala ko mas sa labas lang kami ng barit mag-uusap, kasi maraming tao naman dun eh. Hanggang sa sasakyan niya na kami, nag-usap. Matakot ako, pero YOLO, kala mo talaga, pusa siya na may 9 lives eh. Binigyan niya ako ng orange Mentos, tapos napaisip ako na,
baka ililip-talelap niya ako. Sarap. Kahit ako din naman eh. Go talaga, lip-talelap na yun. So, first time ko pa naman at naglay ako sa Rainbow Friend niya na about sa mga libido experiences ko. So, fast forward ulit. Nagkwento lang siya about his life at lumapit siya bigla sa pesang ko at nagtanong kung pwede niya daw ba akong ilip-tulelap. At napaisip ako for 20 seconds, sinabihan ko siya ng over naman sa ass, I mean lang ma. At sabi ko, sige, 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 sige. At ayun, hinalikan niya na ako, dilip-tulelap ako at hindi talaga ako marunong ma. Mabuti na lang naalala ko yung dumaan sa TikTok satellite niya tutorial kung paano jumalik sa labesa. Tara, may tutorial ba? So yun, in-apply ko siya pagkatapos ng ginimas niya yung ngiti pirate ko, sabay tanong kung anong gusto ko daw gawin. Sinabihan ko lang siya na hanggang lip-to-lelep lang talaga ma-offer ko. Wow, kala mo talaga travel and tour siya. Ba't may offering? Ang promo? Visit sale ba siya? Like, pwede may super base. Gawin niyo yun. That is the most recommended musician. So, let's move on. At eto na nga, ang twister. The Jemad. May nangyari sa aming dalawa sa loob ng karuray. Inorpap niya ako at siguro sa kataasan ng kanyang libido, nag-launch kami tapos may pinasok siya sa kanyang wewet ang aking ngiti pairotma. At wala siyang condom eh. So, syempre wala rin ako. Hindi naman ako nag-expect na merong nyarurot, diba? Like, malay ko ba? Like, sinabi niyo talaga. Pero, syempre kung hindi niya naman talaga sinabi yun, edi magdadala naman talaga. So, yun, rabi rin. Ayan. At ayun nga, na-achieve din namin yung lani niya, pero sa loob niya, sinutok yung white cast. After nun, hinatid niya na ako sa fast food chain kung saan yung friends ko at nag-drive-thru kami along the way. And nag-ask ako if clean siya at sabi niya naman negative siya. At matagal na rin siyang hindi nakikipag-nyarurat. In-assure niya talaga ako at sabi niya yung last niya daw is last year pa with her ex. And inamin niya rin na kapag nakikipag-nyarurot siya, hindi na siya naghahanap ng iba. Bali, Mima, Sophie, siya ay stick to one only. Totoo ba yan na? Ayus-ayusin nyo. Sige, ang herbogan nyo ha. May hanggang tinanong niya ako kung pwede ba daw maging newborette. So sabi ko lang sa kanya ay pag-iisipan ko lang. Pero sa totoo, Mima Sophie, in between ako. Pero ano ba yung payo nyo? Please, 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 Sabrina Carpenter. Reply nyo po ako via email satellite. Yun lang tama na kay basahin kilikili ko. Ito may mga proof of your purchase for your ISO. Di ba kasabi nyo, once wala kami picture dalawa. Ano gusto nyo? Na nag-nyurot kami, nagsiselfie ako. Ang kakapal ng mga mukha nyo, namujane kayo eh. So, ba't naman nag-amok sa dulo? Sa dulong part? For me, you test naman. Pero parang, pag newborette kasi, alam ko hindi mo naman bet ang mga nyubo-nyubo category, diba? Pag hindi mo bet, wag mo na ipilit yung sarili mo na hindi mo naman bet. Kung gusto mo ng mga relationship talaga, yung stick to one with commitments, dun ka na lang. Like, wag mo na saktan yung sarili mo and everything nice. Diba? Mga ganon. Ganon. Ganon ba? And, hayaan mo na. Kapag sabihin mo na lang sa kanya, open mo sa kanya na, I'm not into newborette. Ganun. I'm into commitment ret. Mga ganun ba? Mga ganun. Basta yun. Kasi, syempre, pag may dumikit na lang sa toes mo, wag mo nang i-push. Diba? Like, in everything nice. So, yeah. Yun yung mapapayo ko, te. Over naman sa advice. Alam mo talaga siya yung, cheek up. Painumin kita ng shot na bayo. Anyway, that is our second story. So, dumako na tayo sa ating third story. Ano ba, DJ? Alam mo, nagigigil na ako sa sobrang balat mo. Kapag talaga, kakagating ko talaga. Gusto ko yung magkakaroon ka ng piercing, ganun. Or, bahala ka na sa buhay mo. Basta ganun. DJ, i-roll it mo na. Yan. Ayan. So, yeah, dumako tayo sa ating next story. Ang category natin for our third story is komedya / SKL / Dilubyo. So, ang kanyang titulo dito is Budol. So, anong gagawin? Let's read it. Hi, Mami Sophie Prime / Willard Alcram / CEO ng Sophie and Co. And sa mga e-gators. Manood kayo sa Notify, nakakapagod kayo pagsabihan ha. Dati pa to, basta ba? Over naman sa, lagyan ng asin para balot. Bata pa ako neto, naglalakad ako noon kasama ate ko at isa kong kaibigan na Merlat na napadaan kami sa palengke at may kumausap sa aming OMS.
Kinausap kami at sabi niya, "Kilala niyo ba 'to?" Sabay pakita ng one by one picture-raka ng isang merlat. Ang sagot naman namin ay, "Over naman sa ass, eme." Eh, nagkataon nga kilala ng ate ko yung hawak nung OMS na picture-raka. Sabi niya, "Opo, bakit po?" Sabi ng OMS, may naiwan siyang binili niya dito nandun sa loob ng Xolengke sa store ko. Nakatingin na kaming tatlo na may halong kaba at kulaba na pero sumunod pa rin kami, pero sabi ng ate ko mag-stay lang daw ako sa labasan ng Xolengke at antayin ko na lang sila at iniwan niya sa akin yung ketay niya para safe raw. Kasi may naisip na siya na baka bubudulin kami. Sabi ko, sige, 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 sige. So fast forward, nakastay lang ako nun sa labas ng Xolengke nang biglang nagpakita yung sa akin. Sabi niya, hanap ka ng ate mo, nasaan daw yung cellphone niya. Bini ng ate ko, itago ko raw eh. Pero may pagkapasaway ako eh. Binigay ko. Pumasok na yung sa palengke at sumunod naman ako. Nakita ko yung ate ko at yung kaibigan ko sa kabilang kanto. Sabi ng ate ko, nasaan yung cellphone ko? Sabi ko, binigay ko doon sa Kinutongan ako. Kinutongan ako ng ate ret ko. Nung nag-uusap na kami, narinig ata kami ng tricycle driver at sinaniban kami, manluloko raw yung na yon at baka ibenta yung sipiret ng ate ko. Hinabol ng kaibigan kong Merl at yung pero ako at yung ate ko tumakbo pala yun dahil kinakabahan kami. At ito na nga, ang twister. Ano kayong twister neto? DJ Mod? Natawa ko sa kinutongan. Nung nakalayo na kami, nakikita namin yung kaibigan namin na naglalawak palapit sa amin. Hawak-hawak niya yung sipi niya. Sabi niya, binalik sa akin. Sabi naman, bakit? Sabi niya, basag-basag daw, di naman daw mabebenta. Ano ba? Uy, gusto ko na rin basagan yung ketay ko para hindi mag-getlock. Sabi niya, dala-dala na ng friend niya ba, hinabol ng friend ng Merlat. So, dala-dala na nakuha pa na ng friend yung Merlat, yung ketay nila. Sabi daw ng basag-basag naman daw, di daw mabebenta. Nagtawanan na lang kami pa uwi at di na dumaan dun sa palengke na yon. Kapal ni kuya, ewan ko parang na-offend ate ko kasi di na raw nabebenta po niya kasi basag. So, yan, nyak-nyak, bye. SKL nga lang, diba? Funny pa rin naman. Like, at least binuruk, diba? Mali mo, yung mga, ano ko dyan, mga information and everything nice. At least binuruk. Parang carry talaga basag-basag yung ketay. Totoo yun. Hindi talaga nila mamatahin ng mga budulista. Anyway, that is our third story. So, dumako na tayo sa ating fourth story. Ayan ha, over naman sa bakit. So, let's move on. So, yeah, let's move on with our fourth story. So, ang kanyang category dito is libido / BL / over. Charot, over. Anyway, ang kanyang titulo dito is over naman sa wild si boss. So, anong gagawin? Let's read it! Hello, Sophie Retanigiters. Yes, taina, galing. Ano? Baliktad. Yes, galing, taina. Ganon. Taina mo! Pwede mo isigaw. May sigaw version naman tayo. Itago mo na lang ako sa pangalang ang boss, mapagmahal, 19, Chos. You can call me Renz. So, this story is panay kaba. Kabaklaan. Na may halong wildness, grabe naman kasi dinaig pa yung Born to be Wild na sa GMA Cell. Ito na nga, This happened when I was a freshman year student, isa sa pinakamainit na university sa Pinas, literal na trial to hell. Galing ako New Binsya kaya sobrang excited ako as a freshie sa mga new experiences sa Manila. I tried to explore new places, learn life lessons, at tumikim ng iba't ibang pagkain. Pero hindi kasama sa listahan yung jotdog ng aking boss. So dahil nga, ngiti pa irot ng aking boss. So dahil nga mag-isa lang ako sa Manila at madalas maluwag naman ang sked ko, I tried to find a job and be a working student para may ibang source of allowance ako for my project and studying needs. Kasi libre naman mag-aral. So yeah, thanks to Senator Bam, over naman sa shoutout. I came across this posting near PNR Pasay Station for a part-time event assistant in photography as a lush advertising company. So I applied as an HR professional. Ugali ko na talaga i-check yung profile ng mga interviewer. Well, in the case, yung mismong owner, kasi small-scale business lang naman sila, when I check his social media profile, I found him attractive. Like, burati ka.
Yung Bortawan niya, Madzari yung physique at sobrang puti. So at that time, medyo nangangati na ang ngiti pirate ko na ma-meet siya. Kasi ganun mga type ko eh. Gusto ko rin. Wait lang, nangangati ako. Charot. Ayan na, nangangati na ako. Totoo na pala to. Ako din na parang, uy, ati naman to. Yun! Damot mo naman. Ako din, gusto ko din siya pait ako. So let's move on. I got the job and started during my early weeks. Napansin ko na sobrang pabibo ni boss sa akin. Like, aayain niya ako palaging umitiri or pag alam niyang busy ako, siya na mismo bibili ng mga laps ko. Tapos, sasamahan ako hanggang matapos ang ginagawa ko kahit kami na lang dalawa ang matira. Tatlo lang kasi kami that time sa team, lahat ng helpers namin is outsourced na. So one evening, kailangan ko gumawa ng layout and prepare the camera and props for an event in Okada. So I arrived at past 5 p.m. galing sa school at sa studio. Ako lang noon kasi kakauwi lang nila from a previous event. Then I received a message from him. Una, kinamusta niya ako, ano yung progress for tomorrow's event. Then he asked kung hanggang anong oras daw ako sa office kasi bababa raw siya to lock in. Same Cityland building lang kasi yung tinutuluyan niya at yung studio niya. Sabi ko naman, wala akong specific time kung anong oras ako matatapos. Sabi ko, mag-chat na lang ako if patapos na. After 5 minutes, biglang bumukas yung shinto ng studio, tapos nakita ko siya. Sabi niya, sasamahan niya raw ako hanggang matapos yung ginagawa ko. At that time, may kinukuha ako sa stockroom ng mga props for photos. Maliit na stock room. Parang isang dipa lang siya, over naman sa measure. Basta kala mo talaga measuring tape siya. So, hindi ka talaga makakagalaw ng maayos if andun ka. Habang nakatalikod ako reaching for something sa storage bag, nakaramdam ako ng mainit na sensation sa wewet ko. At ramdam ko na sobrang tigas niya, ha. I was culture shock. Over naman sa culture shock, alam mo talaga. Parang sa ano yun, hello, love, goodbye, yung doon sila sa storage. Alam mo talaga, sila na magiging Aldon tsaka Catherine BL category. So, let's move on. Tapos, medyo iba yung ihip ng hangin that time at medyo ma-herbog rin si Sel. Hinayaan ko lang siya for a while, then sandali inikot niya ako at nagkatitigan kami and then, lip to lala. Pero hindi ko alam kung ano magandang reaction na. Nag-contemplate ako sa isip ko kasi biglaan eh. Tsaka inisip ko na boss ko siya. Pero shit, nadali na rin ako ng sobrang libido. Ang bango-bango niya that time kasi bagong ligo and neck kisses. Hug! Ha? Ano ba basa? Diba? Ganun naman yung basa. Ano ba? Hug! Okay. Sige. Ayun. Yun pa naman ang weakness ko. So, I fought back kasi shitty pirate ni. Magiging bato baba. I tried to kiss him back sa neck, then lip to lalap na kami. After that, lumuhod siya and slowly places a big hands on my crotch. That time, sobrang grabe na ang libido ko. He opened it and started to arp up my shitty pirate. The view from above in his bicep view and his hands carries, anong carrying? Hindi ko alam. Carrying me while ino-arp up niya ako was one of the wildest experience. I had kasi naman 19 pa lang ako that time and grabe yung kaba ko at the same time, he was great sa pag-arp up. So, I managed to squirt white cast 2 times sa kanya. Ano naman nagpaligo? So, let's move up. Ba't naman nagpa-shower? Kasi sobrang niyang galing eh. I also give him arp up and sobrang pogi nung shitty pirate niya. Like, gets ba? May mga shitty pirate na lang pogi, no? Like, perfect. Yes, meron. Number rain. So, let's move on. We ended that night with a drinkaroo and he asked me if I wanted to stay with him overnight since wala daw yung girlfriend niya at siya lang ang mag-isa. Oh, no cheating policy. Ganun. Siyempre gulat si Keki, twister malala. May girlfriend pala ang Joyop na to. But I said no. Sabi ko may kailangan pa akong ipasa bukas sa school. The deed continued for about 3 months. Lagi niya ko in-arp up habang nasa kanila pa ako pero only in the cases lang naman kami lang pag sa studio. Medyo naapektuhan din ang output ko eventually kasi madalas may bias na siya sa mga gawa ko. Sinasabi niya na okay lang daw yon, part ng learnings. Pero yung isa namin kasama parang nakakahalata na. So sabi ko sa self ko na need ko ng umexit So, I left the job para hindi na lumala pa at malaman ng GF and teammates namin yung ginagawa namin. And tapos na rin ang communication namin that time, so I still think that the moment of thrill na baka may makahuli sa amin.
Pa-shoutout naman sa niece ko na si Kylie, active listener yan siya ng Dagok Time. O yan na, shoutout sa'yo, nak. Thanks for interest plans, pwede ka po part-time. May tanong po ako, yes po, estudyante po ako, paano po? Ay, okay lang ba sa free ka? May client, pwede ba sa, okay. Meron siya ditong proof of purchase ng kanyang messages. So, yeah, I think tama, good decision na lumayo-layo ka sa mga ganyan. Kasi no cheating policy tayo dito sa IGIT organization, diba? Gano'n. Kasi bawal talaga. Tsaka, para medyo malayo ka sa mga tukso, ganyan. Kasi ituloy mo na muna yung study ret mo and mahirap yan. Like, pag na-in love ka, yung ganung malala, mas grabing twister ang mangyayari sa life mo. So, that's good. Alam mo yung mga pwedeng mangyari in the future. So, tama yung mga ginagawa mo. Ganyan. Mahalin mo yung self mo, ha? Huwag yung erbog. Erbog, sa daling oras lang yan, te. Mawawala din yan. Ba't nagwawarla? Alam mo talaga sino yung pinaka-grabing moji dito. So yeah, dumako na tayo sa ating next story. So, DJ Mod, may nag-message sa akin, 2,250 po ang bill niyo. Ito na, ipapay na to. Let's move on. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang kanyang category dito is a libido, slash SKL, slash delubyo, slash GL. At ang kanyang titulo dito is What Happened, Bella? So, anong gagawin? Let's read it. Ba't may syokari doon? So, hi Mima, Sophie, and co, that learn, and the alligators who attended this virtual conversation. So, good afternoon, everyone. Itago nyo na lang ako sa pangalang Barbara. So, meron akong bowa na may karuray at kung saan-saan lang ako dalahin. Muntik na maging sikiti nanay ko kasi masabi, saan mo siya dalahin? Tang-ina, dahil sa pagiging takasera ko. Galing ako sa school noon at kakauwi lang noon, nag-aya ang bowa ko na mag-date parut kami. Over naman sa happiness ang shibuli nung sinabi niya na may malaking karuray ang dadalhin niya. Ibig sabihin, extracurricular activities ang magaganap. So, fast forward, manonood kami ng What Happened, Bella sa backseat ng kanyang mega truck sa parking lot ng gas station na nasa part na kami ng kakainin na ni Edward si Bella nang naramdaman ko ang kamay ng aking bawaret ay malapit na sa kifile ako. Tita kasi! Akala ko si Bella lang yung matitira, Mima Belsa. Ako rin pala. Napigil ako sa aking to the moon and back kasi nakakahiyo. Like, isang hawak, jungol agad ako. Siyempre, kahit ako din naman. Siyempre, kahit parang, Jane! Parang pag nagparamdam na sa'yo ng kilig, yung spark ba, parang, papaganong ka talaga. Ganun, Ganon! Ganon. So, ayun. Daig si Madonna sa reaction at naramdaman ko na ang paparating ng La Nina kasi mas lumalapit yung hawak niya sa aking Nyapailaron. Wow, may na-erbog ha. Wow, may na-erbog. May erbog. Ikaw yun. Grabe erbog niya. Talaga sa outdoor pa kayo. Psst. Pa-joy. So, let's move on with that story. At grabe ha, nagkatitigan kami at doon na nga nagbigin ang lip to lala. Super touchy rin, Mima. So, ito na nga ang twister. Pagkabukas ng mata sa kumima, yung bawa ko pala ay nakadilat habang nakikipag-momolret sa akin. Over naman sa by the way. Tapos, nung naputo yung lip to lalap namin, nung nakatitigan kami, tinanong niya ako kung naka-close eyes ba daw talaga ako kapag nakipag-lip to lalap. And sabi ko naman, over naman sa ass. Oo, basta. Yun rin naman nakikita ko sa mobilya niya. Tapos nag-share siya na gusto niya nakadilat kasi gusto niya naka-watching television sa aking reaction face. Napala flip naman ako doon at hindi ko alam kung ma-offend siya dahil doon. At over naman siya sa kissing scene rep namin. Daig pa CEO ng, di alam na, ng Sophie & Co. Charot! Daig pa ang CEO ng Chupa Chups. Hindi ko alam na dinidibdib niya na pala ang pa-love trip ko sa kanya. Nainis ako, basang-basa ng aking wewe, tas naudlot lang. Na-ill ninyo ako doon at ako yung kawawa, ma. Pagkatapos nanitid niya na lang ako pauwi, natapos yung date namin na El Nino ang nibuli na ito at nagtatampo yung bawa ko. At eto na nga ang another, ito lang. At ito na nga ang twister.
Kinabukasan ay na-culture shock na lang ako dahil nakipaghiwalay na si now ex-BOA sa akin out of nowhere. Sobrang confused ako, Mima. Gusto niya lumuhod pa ako sa harapan niyo eh. So, foggy Jalcacid ang rason ng paghihiwalay, Mima Sophie. Pero ramdam ko dahil yun sa tinuwanan ko siya. So yun na nga, Mima, ang ending ng aming Let the Love Begin. So yeah, that's all. Tama na kayo. Oh my God, yung kilikili ko. Proper Precious, hindi to once. Over naman yung bawa mo, nak. Pwede naman bumawi sa other times, day, evening, schedule. Diba? Like, hindi lang naman mga, isang araw lang. Pwede naman i-redemption. I-redemption ng libido, diba? Pwede naman. Baka over naman ang bawa mo. Ayos. Naudlot ang nyarurot. Pero, dapat sinanda mo na lang ng picture ka ng niya pilot mo para matigil na siya. Anyway, ako sa inyo, bala ko, ba't nagalit? So, yeah, that's all. Let's move on with our last story. So, DJ Mod, sobrang balat. Charot. The DJ Mod, a rollet. So, yeah, dumako na tayo sa ating last story for this episode. Ang kanyang category dito is SKL, / third jerker, / family is love. At ang kanyang titulo dito is Iskateraka. 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 So, ano gagawin? Let's read it. Hi mga Igiters and Dumimalis at especially kay Night Sophie Prime aka The Woolard Milker aka Sophie ng Sophie and Co. Ang puji ko ay medyo may edad na at hindi kami Nyorgis o pinagpala ng Diyos sa financials and everything nice. Matino naman ang puji ko dati, over naman sa abbreviation, maganda yung relationship niya sa amin and hindi niya naman siya parang kung paano siya gumalaw sa ngayon, magkaiba daw. Mga around 2021, natuklasan ni Pujicals ko ang pag-online nyobong. Since unemployable ang Pujiko, kasagsagan pa ng COVID yung time na yun at nahihirapan magtrabaho si Pujicals dahil isa siya sa mga driver sa Grab satellite. Nagpa-find nata siya na magiging source of income at magugulat na lang ako, nanonood siya ng online sabongestra sa kanyang ketay at minsan kasama pa ang mga kanyang friendly. So fast forward. Sa mga around 2023, nasa site ko ang ketay ng Pujicals ko na may mga nakadisplay na slot machines. Mga baraha Marie and everything na sa kanyang ketay, nakala mo talaga siya ng sayo ng gambling industry. Nyagcore. Kala mo talaga siya ni mo na sweepstakes eh. So let's move on. Napansin na ni Moji ang mga ang ginagawa ni Puji. Sa paggastos niya sa scatter, kala mo talaga hindi maubusan ng pera si Mujicals. Inisiplo ko na din ang usapan na this sa aking ate Ret at kuya Ret at napapansin din nila na over naman sa pagka-cash in ng 50 sa Nika satellite si Puji. Na akala mo naman na lagi siya nakakaranas ng OA times sa TikTok sa atin. Bakit tinamay ako? Grabe naman kayo sa OA time. Like, gift craver. O hindi ako gift craver, Evel ako yun Pero magkano ba yun? So, let's cash out! So, let's move on. Dumating sa point na lagi na nag-aaway tayo, ang aking Moji at Puji. And because of financial and everything nice. Over naman, nagkaroon din ng araw na ayaw na layuan yung ketay niya or mag-eat. Si Puji, sobrang nalulung talaga siya sa skatera. Nakakaya din kasi umutang pa siya kay Tita Ret kung ala very good mother ay natutulog kong ate Ret at kuya. Over naman kasi deserve si Puji, nakala mo talaga siya yung sayo ng annoyance and everything nice. So yun na nga, hindi naman consistent player si Puji ng skatera na akala mo naman ginawa ng full-time job yung pagsusugal restaurant niya. May instances din na nagigising ako ng 3 a.m. challenge and sa side ko siyang naglalaro ng skatera gamit ang charger at earphone ko para hindi ma-isblock ni Moji na nag-iskatera na naman siya. Hindi talaga siya nakakatulong sa financial state namin ngayon and na-over naman sa empathy ako kay Moji dahil baon na siya sa jutang. Nakakasira talaga ng relationship sa family is love ang pagsusugal, Igiters. Wala akong mailalagay na proof of purchase night. Alam nga naman picture ako si Moji na madaling araw nag-scatter. Okay naman sa interrogation. So, ayun ang tama na kayong kilikili ko. Oh my God. Yes, totoo naman. Alam niyo guys, kapag wala kang jukans or you're not,
hindi mo tawag dito, hindi ka mayaman, like parang piso lang yung 1,000,000 sa'yo, huwag ka raw magsugal-sugal di ba? Mga gano'n. Pero kung sobrang yaman mo, bahala ka kasi libangan ng mga mayaman 'yan for sure, 'di ba? Hindi naman tayo mayaman, eh, mahirap tayo. So, yung mga pera natin na kinikita natin, galing sa dugo't pawis natin, i-keep na lang natin or panggastos sa araw-araw. Ang hirap kaya ng araw-araw mabuhay araw-araw. Punyeta, parang kulang pa ata 200, makakain ka lang. Parang kulang sa isang araw yung 200, 'di ba? Mga gano'n. Kaya please sabihin niyo yung mga parents and everything nice niyo or fams niyo. Pero siyempre, ang hirap kasi 'pag nalulung talaga, eh, like gigil na 'yan, napapanaginipan na nila yung mga ganyan, 'di ba? Kapag mga ganyan na talagang bodik na kapag dating sa mga laro or everything nice. So, yeah, soon pagsabihan niyo na yung poji niyo, mag-open forum kayong Nyomili is Love kasi siyempre buhay niyo 'yan, eh. Siyempre kailangan maayos 'yan, eh. So, I think kaya naman solusyonan 'yan ng maaga pa habang hindi pa siya talaga super lulong sa 'di ba, like mga gano'n. So, yeah, I think this is our, last story for our episode 18. So, yeah, thank you so much sa pagsama sa akin this episode 18. Thank you so much mga Igitis for keep supporting me sa Spotify and sa TikTok Satellite and to all my social media platforms. Please do like, share, and everything. Sa mga ganon. Kung gusto niyo, orpapin ko na lang kayo lahat para matapos na tong paghihirap ko, di ba? Anyway, thank you so much sa pagsama sa akin for episode 18 and see you next episode. Love you, Igiters. Ba't nagma? Love you! Magkano ba tong brace ko? 5K na pero naka-promo kami kaya 3K na lang. Yes, I know na fake tong brace ko pero passion nga lang di ba? Kaya yun. Pero yun na nga, ako na nag-change rubber para tipid naman kasi kamahal. 350 pa change rubber, di ba? Kaya yun. Pero, yeah, bye-bye. Love you.